Dating trabahante umano ni Apollo Kibuloy may akusasyon din kay former President Rodrigo Duterte at anak na si Vice President Sara Duterte. Panukalang mag-aamyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution, inihain na sa Kamara. Umano'y cyanide fishing ng China at Vietnam sa Baho de Masinloc, biniberipika ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magical floats, ilan sa aabangan sa Grand Float Parade sa Flower Festival sa Linggo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Walang namomonitor na banta sa seguridad ng Philippine National Police para sa isasagawang rally sa Cebu at Manila sa February 25. Gayunman, sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na magtatalaga pa rin sila ng nasa mahigit 8,000 pulis para magbantay ng seguridad o sa seguridad ng mga dadalo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So far, wala naman tayong nakikitang medyo, kumbaga, nakakakabahala except for this crowd in-expect natin. Tuloy ang anti-charter change rally sa February 25. Kaya naman, pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang seguridad na ipatutupad sa dalawang malaking rally kasabay ng paggunita ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., base sa kanilang monitoring, nakatakda itong gawin sa Cebu at Metro Manila. Bunsod ng inaasahang dami na makikiisa, sinabi ni Chief PNP na magde-deploy sila ng nasa 6,000 pulis sa rally sa Metro Manila habang 2,500 naman sa Cebu. And of course, these numbers will adjust depending on how the intelligence report will come in. Pakiusap ni Chief PNP sa mga dadalo, gawin ng maayos at payapa ang rally upang maiwasan ang gulo. We will be exercising maximum tolerance pero sana wala naman manggugulo. Bagamat walang namomonitor na banta ang Philippine National Police sa ngayon, patuloy sila sa pagkalap ng mga intelligence information ukol dito. Nagpahayag naman ng interes sa pagdalo sa rally sa Cebu si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang isinagawa ang isang prayer rally noong nakaraang buwan sa Davao City. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patay sa military operation kahapon sa Munay, Lanao del Norte ang 6 na sundalo at 2 hinihinalang miyembro ng Dawla Islamiyya Maute Group. Ayon kay Colonel Louis De Maala, maraming nasugatan sa panig ng mga Maute Group at mayroon namang 4 sa hanay ng mga sundalo. Ang naturang operasyon ay bahagi ng patuloy na pagtugis sa mga sangkot sa Mindanao State University bombing. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa pamilya ng mga nasawing sundalo. Wala na mga floating barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Ngunit sa kabila nito, may mga dayuhan pa rin na mamataan sa lugar ang mga Pilipinong mangingisda. Tiniyak naman ng National Security Council o NSC na hindi pababayaan ang kapakanan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea na nakararanas ng patuloy na pambubuli ng China. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Papalakasin po natin yung presensya ng ating pamahalaan through the Coast Guard, through the BIFAR, and of course yung regular patrols of the Philippine Navy para maipakita sa buong mundo, particular sa mga nanggugulo sa atin dyan, that that's Philippine territory. Mas maigpit na babantayan ng pamahalaan ngayon ang mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ay bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas papalakasin pa ang ating presensya sa West Philippine Sea, partikular na sa Baho de Masinloc. Kaugnay nito, nanawagan naman si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa mga Pilipinong mangingisda na huwag matakot pumalaot sa mga lugar na malinaw na sakop ng teritoryo ng Pilipinas.
Tuloy-tuloy lang po kayong mangisda dyan. No, that is part of our territory and the government is going to support you. Ang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal ay mayaman sa lamang dagat. Dito umaasa ng kabuhayan ang maraming mga Pilipinong mangingisda. Bukod sa Baho de Masinloc, magdaragdag din ng presensya ang Pilipinas sa ibang lugar sa WPS. So, hindi lang po sa Baho de Masinloc tayo tumutulong sa mga mangingisda. Sa ibang lugar din tayo sa West Philippine Sea. Yes. We are increasing our rotational presence. Kinumpirma naman ni ADG Malaya na tinanggal na ng China ang floating barrier na namataan muli sa Baho de Masinloc kamakailan. So, habang nandun yung ating BFAR vessel, nandun yung barrier. Pero immediately after ng pag-alis ng BFAR, tinanggal na rin nila. No? Siguro natatakot na rin silang putulin. Setyembre ng nakaraang taon nang maglagay ng floating barrier ang Chinese Coast Guard sa southeast portion ng Baho de Masinloc na agad namang tinanggal ng Philippine Coast Guard sa paninindigang labag ito sa international law. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iimbestigahang mabuti ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang napaulat na paggamit ng nakalalasong cyanide ng mga dayuhang mangingisda sa Baho de Masinloc. Sakaling maberipika ang ulat ayon sa BFAR, posible umanong umabot sa bilyong piso ang halaga ng posibleng pinsalas sa mga coral doon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. That reported information comes from the fisher folk who have been interviewed during the mission. So, ang impormasyon ay galing sa ating mga mangingisda at sa ngayon pinag-uusapan na kung kinakailangang beripikahin ito. So, biberipikahin natin ito. Paglabag sa international agreements, kasama na ang sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sakaling totoo ang paggamit umano ng cyanide ng Chinese at Vietnamese fishermen sa Baho de Masinloc. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, anumang illegal, unreported at unregulated fishing sa lugar ay makaaapekto hindi lamang sa marine ecosystem ng Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa ngayon, patuloy ang beripikasyon ng BFAR dito at inaalam rin ng kawanihan kung gaano kalaki ang epekto nito sa fishing industry ng bansa. It's very premature to say that kasi ano pa lang naman initial videos yung nakuha doon in terms of instruction, yung nakuha ng mga kasamahan nating reporters at yung chief chief mate doon sa barko. So but what we are saying here, kung talagang totoong may destruction, it really affects, it has a negative effect on the marine ecosystem. Labis ding ikinabahala ng National Security Council ang napaulat na illegal fishing sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kaya inatasan nila ang BFAR na madaliin ang validation. Oras na makumpleto ang mga dokumento at ebidensya dito, dapat itong isumite sa National Task Force for the West Philippine Sea para maimbestigahan ng mas malalim. At sakaling mapatunayang nagkaroon talaga ng cyanide fishing, ay saka sila gagawa ng kaukulang hakbang. Kailangan natin i-connect We have to have the solid evidence to prove para pag nagsampat na tayong kaso, hindi naman tayo may hirapan to prove to the court. Kasi alam mo naman, when we go to court, you will have to have solid evidence to back your claim. Samantala, patuloy na magbibigay ng suporta ang BFAR sa ating mga kababayang mangingisda sa Baho de Masinloc, lalo na at lumalakas ang kanilang loob kapag may presensya ng pamahalaan sa lugar. Nitong Huwebes nagtungo sa Baho de Masinloc ang BRP Datu Tablot ng BFAR bilang bahagi ng rotational deployment na isinasagawa ng ahensya at PCG sa lugar para suportahan ng ating mga kababayang mangingisda roon. Namahagi ng bigas, groceries at nasa 21,000 litro ng krudo ang BFAR sa 19 na bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kahit
Kahit mga oldies ay hindi sinayang ang pagkakataong mapanood ang Wish Day Tides concert noong Biyernes sa Araneta Coliseum dahil sa inihandang timeless OPM hits ng mga respetadong OPM artist. Samantala, kinilala naman ng mga OPM icon na malaking tulong ang natatanging konsepto ng Wish 1075 at KDR Music House upang muling buhayin at ipakilala sa mga bagong henerasyon ang ugat at pinagmulan ng original Filipino music. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Kakaiba ang naging presentasyon ng Wish Day concert noong Biyernes. Tila dinala ng mga OPM icon ang mga wishers sa nakaraang panahon sa pamamagitan ng kanilang timeless OPM hits. Lalo pa nang awitin ng OPM icon na si Joey Albert at ng premier vocal group na The Company ang kanilang mga masterpiece. Naparimenes ang grupong ito sa good old days dahil sa mga musikang kanilang napakinggan. Siyempre ang inabangan namin si Joey Albert dahil sa edad namin, yun po talaga ang ano namin kasi hindi lang mga kabataan kundi kaming mga edad namin, mga ganun ang inabangan namin. Date namin ito ng tropa. Paborito ko si Joey Albert. Timeless kasi ang music, at the same time masarap pakinggan lalo kung ikaw ay nagsisenti-senti, yung mga ganon, imo-imong, mga ganon. Na maganda pa rin siya at saka yung boses niya talagang boses ng isang mga awit. Ang solid fan na si King Cortez, hindi lang napanood ang live performance ng kanyang idolo, nagkaroon din siya ng pagkakataon na makausap at makapagpapirma sa dala niyang plaka. Bata man o matanda ay sumadya sa Araneta Coliseum para matunghayan ang live performances. Sa pamamagitan ng natatanging konsepto ng Wish Date na pinagsama ang short film at live performances. Ayon sa mga OPM icon, ang Wish 1075 at KDR Music House ay malaking tulong sa kanila para mapalapit at muling maipakilala sa mga kabataan ngayon ang mga dati ng awitin ng OPM. Para kay Joey Albert, naging katuparan ng kanyang pangarap, ang kanyang first time experience sa Wish Date concert. Ito ay ang magkaroon ng platform para iparinig at iparanas sa bagong henerasyon ang ganda ng mga awiting minahal ng mga Pilipino noon, bago pa man umusbong ang iba't ibang music genres and artists. I want the young people to know that there was a generation of original Filipino music that was fabulous, that was fantastic, that had messages, that spoke from the heart. And I want them to know about those songs. And by you relating these songs to movies, or this really makes them understand na ganun pala yung songs no 80s, right? So in a sense, this is a wonderful way of legendizing the songs of the 80s and legendizing my own songs. Because in the end, every artist or every true singer really just wants that and nothing more. At the end, we just want to be remembered. And this is it. And this wish, this concert is going to, I think, really make that dream come true. Malaking bagay naman para sa The Company ang ginagawa ng Wish 1075 at KDR Music House upang iangat ang OPM. Nagsisilbi umano itong avenue para mapamahal at balikan ng mga kabataan ang musikang Pilipino. Importante yun sa amin. Ang nangyayari kasi sa OPM, kasi bukas na ang mundo, it's a free market, and you cannot force people just to like Filipino music. And but organically, naturally, marami, especially Gen Z and Gen Alpha, adore OPM. Bumabalik. We notice Gen Z and Gen Alpha, they're coming back to OPM. And it's because of Wish 1075, and it's because of KDR Music. We need more armies like you guys who will uplift OPM. Because if our music wins, the whole country wins. Sweet mo naman. You're welcome. Thank you. Samantala, isang maganda at di makakalimutang experience naman kung ituring ng mga bumidang aktor ang kanilang pagganap sa Wish Date Tides. First time na sumabak sa live acting sa Wish Date concert, sina Junjun Quintana at Mary Joy Apostol.
Habang first time naman ni Lionel Navidad na makita ang sarili sa big screen para sa Wish Day. So I haven't done theater for a long time now. And again, kasasabi ko lang po, medyo refreshing, and for every character that I portray po is an opportunity as well for me to grow. And salamat po sa Wish 1075, sa KDR na nagiging platform po ng mga unsigned man or free agent na tinatawag natin, at yung mga up-and-coming artists na ma-showcase po yung blessing na pwede natin may share sa ating mga viewers po. Sobrang kinakabahan talaga ako. Pero at the same time, sobrang excited din ako kasi nga first time kong magla-live acting. So yes. So yun, iraos naman, and I'm so happy sa mga reaction ng mga nanood. Sa lahat po ng bumubuo ng KDR Music, maraming salamat po sa opportunity, and I hope po na sana mas marami pa po kayong magawang story and ma-inspire pa po ng maraming tao. Actually, to be very honest, kanina kabado ako kasi sabi ko, ang laki ng screen. And it's like my first time to see myself sa sobrang laking screen. Like, as an actress, of course, parang it's one of my dreams to experience not just tapings but also do live actings. Kasi, of course po, as an actress, hindi pa rin naman ako matagal sa industriya. But of course, I'm looking forward to stay longer and at the same time mag-grow po. And if yung live acting can help me grow as an individual, as an actress, na may mas matututunan po ako, of course, ililook forward ko po yun and gusto ko pong maranasan din. Abangan ang mga susunod pang kwento ng Wish Date Concert Series na hindi lang entertainment ang dala, kundi may aral pa sa bawat isa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin dumalo ang religious leader na si Apollo Kibuloy sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kasunod ng paglalabas ng sabina laban sa kanya. Sa gitna ito, nangagam-agam na maaaring nakaalis na ito ng bansa. Samantala, may bagong aligasyon naman na lumabas sa pagdinig laban sa mga Duterte. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Huwag niyo pong ismuli ng Senado dahil hindi po kami titigil hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. Ihahatid na sa Davao ang sabina para kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy matapos nagdaan ni Senate President Juan Miguel Big Zubiri kaninang umaga. Dito inatasan ng religious leader na humarap sa Senado ngayong araw sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ngunit ayon sa opisina ng senadora, nananatili ang sabina hanggang sa mga susunod na pagdinig. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng panig mula sa kampo ni Kibuloy. Pero una na nitong sinabi na hindi ito haharap sa investigasyon ng komite sa Senado at sa korte lamang ito sasagot. Sa gitna naman ng balibalitang nasa China na umano ang religious leader, ayon sa Bureau of Immigration, hindi pa nakakalabas muli ng Pilipinas si Kibuloy. Based on our records po as of to date, ang last po na flight ni Apollo Kibuloy po ay dumating po siya noong July 22, 2023. So, based on our records, nandito po siya. Yung mga pasahero po ng mga private flight ay binibigay sa amin din reasonable time in advance para i-check din po yan. Inahanda na nila ng Department of Justice ang rekomendasyon nito para sa paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Kibuloy. Ilang bagong testigo naman ng mga dati umanong miyembro ng KOJC ang humarap sa pagdinig ngayong araw, gaya ni alias Rene na pinangakuan umano ng scholarship para sumali sa youth organization hanggang naranasang mamalimos gamit ang umano'y peking charity. Ang mga hindi umano nakakaabot ng kota sa solicit, pinapadala sa tinatawag na Glory Mountain kung saan umano siya nakaranas ng pang-aabuso mula mismo kay Kibuloy. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain at doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Dito rin daw dinadala ng religious leader ang iba't ibang uri ng baril kung saan nakita rin umano niya ang mga Duterte.
Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag, na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Wala pang tugon ng mga Duterte kaugnay ng aligasyon. Si alias David naman, nagpakilalang apo ni Kibuloy at nakaranas din umano ng pang-aabuso. Nakatatanggap na rin umano siya ng banta sa buhay. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. 3 po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Sina alias Rene at David, kapwa rin umano nagtrabaho sa TV network ni Kibuloy na Sunshine Media Network International o SMNI, kung saan hindi umano sila sinusweldohan at wala rin umanong benepisyo. Lahat yan experience, tinuturuan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga angkor, wow, wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main angkor, katulad dati ni Mike Abe, may sahod yun. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng, may tinatawag ng honorarium na 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. Wala pang pahayag dito ang pamunuan ng SMNI, pero ayon sa isang miyembro ng grupo na abogado ng isang paaralan na itinatag ni Kibuloy, may sweldo sila bilang empleyado pero tumatanggap sila ng honorarium bilang full-time miracle worker. Well, it ranges to, we cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000. It depends every week upon po. the salary. It depends upon the ministry that was entrusted to you. If we have a performance appraisal, we are serving because this is voluntary. This is being a missionary. Ayon sa Department of Labor and Employment, maaari silang maglabas ng compliance order laban sa pamunuan ng SMNI. Illegal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat ayon sa batas. Sa ngayon, patuloy ang hamon ni Senator Hontiveros kay Kibuloy na humarap na sa investigasyon ng Senado. Iimbitahan din niya sa susunod na pagdinig ang iba pang pinangalanan ng mga testigo na sangkot sa umano'y pang-aabuso sa kanila sa loob ng organisasyon. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ng ilang senador ang umano'y pagpapalit ng liderato ng Senado ayon kina Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Solido ang tiwala at suporta ng mayorya ng mga senador kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Tinawag naman itong intriga lamang ni Senator Nancy Binay. Tingin naman ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito dahil ito sa nagaganap na bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara bunsod ng People's Initiative. At siyempre, meron tayong hindi pinagkakasyada sa House. Yan, divide and conquer siguro para dahil babanggaan yung dalawang House, dalawang houses. Malayo na talagang magkakaroon nito na. Pero sa ngayon, talagay ko mahirap palitan si Senate President Zubiri. Wala akong nakikita possible na pwedeng bumalik sa kanyang pwesto. Ayon naman kay Senator Zubiri, wala siyang nalalaman na plano ng kanyang mga kasamahan na patalsikin siya sa pwesto. Gayunman, pinauubaya na niya ang desisyon sa mga miyembro ng Majority Bloc. Naman, there's a concerted effort to discredit the Senator. Nalaman ko pa yan last week pa. So sa amin, trabaho lang kami. Just focus on the job at hand and will not lose sight of the most important things to help the Filipino people. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahati ng ating global correspondent na si Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Marvy, kumusta ngayon ang klima dyan sa Australia? Sa US kasi may nakaabang river storm at may sandstorm naman sa China.
Magandang hapon naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Dito sa Western Australia, kahit makulimlim ay mainit at humid dahil summer season pa rin dito. Halos 2 linggo nang nakararanas dito ng extreme heat wave conditions. Umabot ng 43 degrees Celsius nung nakaraang Huwebes at ngayong araw. Ayon naman sa Bureau of Meteorology, ang top 15 hottest places in the world ngayong araw, lahat ay nasa Western Australia. Monica? Sige, Marvy, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagbigay na ng ultimatum ang Israel sa Hamas para palayain ang lahat ng bihag nito. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Binigyan na lang ng Israel ang Hamas ng hanggang March 10 upang pakawalan ang lahat ng hostages nito. Babala ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kung hindi ito gagawin ng Palestinian Militant Group, mapipilitan na silang maglunsad ng opensiba sa Rafah. Ito ang unang pagkakataon na nagpahayag ang Israel ng posibleng pagpasok ng kanilang tropa sa naturang lunsod. We cannot leave a quarter of Hamas's terrorist battalions intact. No one would do that in the case of fighting ISIS. You wouldn't leave a quarter of ISIS intact in a defined territory. You wouldn't even think about that, and you didn't. America finished the job with its allies. We will finish the job here with our brave soldiers. Samantala, lumiliit ang tsansa ng tigil putukan nang muling tinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang panawagang ihinto ang opensiba sa Rafah. Nagkaisa rin ang kanyang gabinete na bumoto upang formal na tutulan ang international efforts para sa unilateral recognition na pagkikilala rito bilang isang estado ng Palestine. לאור הדיבורים שנשמעים לאחרונה בקהילה הבינלאומית על ניסיון לכפות על ישראל באופן חד צדדי מדינה פלסטינית, אני מביא היום לאישור הממשלה החלטה הצהרתית בנושא הזה. אני בטוח שהיא תזכה להסכמה רחבה מאוד. הנה הצהרה. ישראל דוחה על הסף תכתיבים בינלאומיים בעניין הסדר הקבע עם הפלסטינים. הסדר כזה יושג אך ורק במשא ומתן ישיר בין הצדדים, ללא תנאים מוקדמים. ישראל תוסיף להתנגד להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית. הכרה כזאת, בעקבות הטבח של 7 באוקטובר, תעניק פרס עצום לטרור, פרס שלא היה כדוגמתו, ותמנע כל הסדר עתידי לשלום. Nagpahayag din ng Washington na i-veto nito ang inaasahang bagong pagtulak ngayong linggo para sa resolusyon ng UN Security Council sa isang ceasefire. Ray John Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagaan. Nakauwi na si dating Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra. Lumabas ito kagabi mula sa Police General Hospital sa Bangkok kung saan siya naka-hospital arrest. Si Thaksin ay nabigyan ng parole matapos lamang ang 6 na buwan para sana sa 1 taong jail sentence sa mga kasong corruption at abuse of power. Pinaigting ng China ang kanilang pagpapatrolya sa mga islang kontrolado ng Taiwan. Kasunod ito ng pagkalunod ng 2 Chinese fishermen habang hinahabol ng Taiwan Coast Guard noong 1 linggo. Plano ng China na ilapit sa Taiwanese counterparts ang kanilang mga tauhan. Pinangangambahan naman na ang naturang hakbang ay posibleng lalo pang magpataas sa tensyon sa pagitan ng 2 panig. Ibinababala ang posibleng flash floods, mudslides at thunderstorms sa Southern California dahil sa panibagong atmospheric river storm. Samantala, pinalilikas na ang mga residente sa ilang county. Ito ang balita ni Sonny Cos. Nasa ilalim na ng evacuation warning ang ilang bahagi ng Southern California dahil sa inaasahang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan sa rehiyon. Kasama dito ang 4 na counties. Sakop ng babala ang mga lugar na malapit sa ilog na inaasahang aapaw dahil sa bagyo.
Ayon sa National Weather Service na nasa Southern California, ang bagyo ay bahagi pa rin ng atmospheric river system na nagdala ng hanggang 1 foot ng ulan sa Southern California areas at Los Angeles ng nagdaang 2 linggo. Nagbabala rin ang Weather Bureau na maaaring bumagsak ang hanggang 8 inches na ulan sa mga kabundukan ng Timugang California at magdulot ng mga mudslides. Posible rin ang hanggang 20 feet na alon sa coastal areas ng Santa Barbara County. Sa kasalukuyan ramdam na ang pag-ulan at ang malamig na ihip ng hangin dito sa Los Angeles at inaasahang magsisimulang lumakas ang ulan bukas, Lunes ng umaga dito sa halos lahat ng bahagi ng LA. Dagdag pa ng mga weather authorities bagamat hindi gaanong kalakasan ang bagyo katulad sa mga nagdaang atmospheric river system, posible pa rin ang pagbaha sa mga low-lying areas at mudslides sa mga komunidad sa mga bundok dahil nananatiling mahina at basa ang mga lupa nito dulot ng mga nakaraang bagyo. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Makauwi na ng Pilipinas ang 14 pang Pilipino na nirepatriate mula sa Gaza. Inaasahang darating ang mga ito sa bansa sa Miyerkules, February 21, 2024. Ayon sa report ng Philippine Embassy sa Cairo, Egypt, nakatawid na ang mga ito sa Gaza patungong Cairo kasama ang 2 Palestinians noong February 17. Sa ngayon ay nasa 136 na mga Pilipino ang nairepatriate na mula sa Gaza hanggang Egypt sa pagtulong-tulong ng Philippine Embassies sa Cairo, Amman at Tel Aviv at ng DFA Office. Naniniwala ang nakararaming Pilipino na dapat sumapi muli ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Batay ito sa resulta ng sinagawang survey noong huling bahagi ng 2023. Ikinatuwa naman ng kampo ng War on Drugs Victims ang pulsong ito ng taong bayan. Ito ang balita ni Dante Amento. Inihayag ni Atty. Cristina Conte kapareho ng kanilang posisyon o ninanais ang resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research na karamihan ng Pilipino ay pabor na makipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Si Atty. Conte ay ICC Assisting to Counsel at abogado ng mga biktima ng giyera kontra droga ng nakaraang Administrasyong Duterte. Dagdag pa nito, bagamat hindi naman dapat nakadepende sa survey ang investigasyon ng ICC o pagsapi muli rito ng bansa, natutuwaan niya sila dahil karamihan ng mga Pilipino ay sumusuporta sa kanila. Ito ay nakadagdag ng lakas ng loob sa kabila ng maraming hadlang sa kanilang paghahanap ng hustisya. Sa isinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research noong huling bahagi ng 2023, mula December 10 hanggang 14, lumabas na mas maraming Pilipino ang sang-ayon na sumali o sumapi muli sa International Criminal Court o ICC ang Pilipinas. 59% ng mga adult Filipino ang pabor at 41% naman ang hindi sang-ayon na bumalik sa ICC ang Pilipinas. Pinakamataas na suporta ay mula sa Balance Luzon na nasa 65% at pinakamababa sa Mindanao na 51%. Pinakamarami naman sa mga hindi sang-ayon na sumapi muli ang bansa sa ICC ay sa Mindanao region na 49%. Samantala, mas marami ring Pilipino ang nagsabing dapat tulungan ng pamahalaan ang ICC sa investigasyon ito ukol sa mga patayan na may kaugnayan sa kampanya kontra iligal na droga ng nakaraang administrasyon. 55% ang nagsabing oo at 45% naman ang nagsabing hindi dapat makipagtulungan ang bansa sa ICC investigation. Pinakamataas na bilang ng mga nagpahayag ng suporta sa investigasyon ng ICC ay sa Balance Luzon at pinakamababa pa rin sa Mindanao region. Una namang kinumpirma ni Atty. Conte na ang alam niya ay nagpapatuloy hanggang ngayon ang investigasyon, bagamat hindi niya sinabi kung may pakipagtulungan bang binigay ang pamahalaan ng Pilipinas. What I can confirm is that the investigation in the Philippines is ongoing. Okay? Whether they came here physically or not, that is something for them to confirm or to speak on. Dante Amento, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaani na ngayon ng palay ang mga magsasaka sa North at Central Luzon. Ngunit kasabay naman ito ang pagdagsa ng mga imported na bigas. Pero ayon sa ilang millers, hindi pa rin nila sasagarin ang pagbaba sa presyo ng bigas. Ito ang balita ni Nestor Torres. Yung palay na last week is 31.50 to 32. Ngayon, nasa 29.50 to 30.50 na yung running. Bumaba na siya ng almost 2 pesos per kilo sa palay. Nagsimula na bumaba sa 2 pesos per kilo ang presyo ng palay na nabibili sa parting Norte at Central Luzon. Ayon kay GB David, presidente ng Intercity Rice Mill, nitong nakaraang araw lang ay dumagsa na ang maraming palay galing Isabela, Bataan, Pampanga at Ilocos Norte. Kasabay nito ay dumating na rin ang imported na bigas na inangkat ng pamahalaan na karamihan ay mula sa Vietnam. Anya, mas mababa ang presyo ng imported na bigas kung ikukumpara ito sa presyo ng commercial rice. Meron 44 pesos per kilo pero imported na broken rice yun. Commercial, ranging from 45 pesos to 47 pesos per kilo dito sa Intercity. Dati nasa yun, 50, 52 per kilo. So, bumaba na rin ng 3 to 5 pesos. Kasi po ang nakaka-apekto talaga sa amin, imported po talaga. Ang laki po kasi ng diferensya ng presyo ng imported sa local. Tapos ano po, yung itsura, mas maganda po talaga ang imported. Tapos mas mababa. Pero mas mababa po talaga. Sa buyer na po nanggagaling na mas mababa ang imported. Kaya kung mapapansin nyo po, yung mga truck na dumadaan, ang laman talaga nila imported. Ayon pa sa ilang mga rice miller, natatalo ng mababang presyo ng imported rice ang presyo ng commercial rice. Kaya kahit unti-unti nang bumababa ang presyo ng palay sa parting Norte at Central Luzon, ay hindi pa rin nila ito kayang isagad ang mababang presyo ng bigas. Doon po kasi kami natatalo talaga sa imported. Sa sobrang dami po ng deliver ng imported dito sa Intercity, talaga natatalo po kami mga maliliit na miller. Kung ibaba pa po namin ang presyo, kami naman po ang malulugi. Wala po kami kikitain, lugi pa po kami. Sa ngayon, naglalaro sa 2,200 hanggang 2,300 pesos per kaban o 44 pesos hanggang 46 pesos ang per kilo ng imported. Mas mababa ito ng 2 hanggang 4 na piso kumpara sa commercial local rice na 2,400 hanggang 2,600 o 48 hanggang 52 pesos per kilo. Samantala, kung magtutuloy-tuloy naman ang supply ng palay sa Intercity Rice Mill, pag-asa ng pamunuan ay bumaba na rin ang presyo ng local rice sa mga susunod na araw at buwan dahil sa anihan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasado na sa ikatlong pagbasa sa Senado ang panukalang batas na layong taasan ng 100 piso ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. 20 senador ang bumoto pabor sa Senate Bill 2534 ang panukalang 100 peso legislated daily minimum wage increase. Ilino naman sa plenaryo na hindi saklaw ng panukala ang mga maliliit na negosyo na may 10 empleyado pababa at may kapital na 3 milyong piso pababa. Binigyan din naman ng mga senador na kailangan ng itaas ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Umabot na sa 78 kolorum na sasakyan ang nahuli mula January 1 hanggang February 15 ayon sa Department of Transportation. Ayon kay DOTR Command and Control Operations Chief Charlie Del Rosario, sa ilalim ang mga ito sa adjudication process ng Land Transportation Office. Samantala, nakakolekta na rin ang ahensya ng nasa 17.4 million pesos na halaga ng multa mula sa mga operator ng mga nahuling sasakyan. Pinatawan na ng 90-day preventive suspension ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver na Sport Utility Vehicle o SUV na sangkot sa road bridge sa Subic Bay, Zambales noong February 16. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na natukoy na nila ang pagkakakilanlan ng driver ng itim na Toyota Fortuner na sangkot sa insidente. Sa isang viral video, makikita na binangga ng driver ng Fortuner ang isang Hyundai Eon na nakagilid sa kalsada.
Kapansin-pansin din na tila hinabol pa ng Fortuner ang isang matandang lalaki at babae na bumaba ng compact car. Matapos ito ay tumakas na ang driver ng Fortuner. Inisyuhan na ng show cause order ng LTO Region 3 ang driver ng SUV maging ang may-ari ng sasakyan upang pagpaliwanagi. Ayon sa LTO, isang babae ang nagmamaneho ng SUV sa insidente na residente ng Morong, Bataan. Subalit, ang sasakyan na kanyang minamaneho ay nakarehistro sa pangalan ng isa pang babae na residente naman ng Makati City. Sisimula ng LTO ang hearing sa kaso sa darating na March 1. Inihain sa Kamara ang panukalang mag-aamyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution o ang Resolution of Both Houses No. 7. Layo nitong umpisahan na sa Kamara ang pagtalakay kaugnay ng pagluluwag ng foreign restrictions sa public utilities, basic educational institutions at advertising industry. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Our action now is in line with our counterpart in the Senate. While they already filed the RBH as a co-equal partner in Congress, we are doing this so we can already also start in the House hearings, discussions on this matter. Inihain ng ilang leader ng House of Representatives ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7. Wala itong pinagkaiba sa RBH 6 na kasalukuyan ng tinatalakay sa Senado. Layo nitong luwagan ang probisyon sa saligang batas na nagtatakda ng restrictions sa pagmamay-ari ng public utilities, basic education at advertising industry sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Ibig sabihin, ang House of Representatives at Senate ang boboto sa constitutional amendment at 3/4 ang kinakailangang boto. Pagtitiyak naman ng Kamara, walang political amendments na kasama sa inihaing RBH 7. The provisions which we place here is exactly the same what the Senate placed. Para wala nang iba pang storya o wala nang iba pang mga iniisip o pangamba. So, wala nang duda rin. So, pinattern na talaga namin. Kabilang naman sa ikukonsiderang gawin ng kapulungan ang pag-convene ng House of Representatives as Committee of the Whole upang mapabilis ang approval ng RBH 7. Pangako naman ng liderato ng Kamara, pag-aaralang mabuti ang isinusulong na economic charter change. Mag-iimbita rin ng mga constitutional expert, economist at iba pang eksperto sa mga pagdinig, gayon din ang mga tutol sa economic charter change. Again, we are clamoring that this is not a fast-track method. This will be debated in plenary exhaustively like any other bills, especially that we are tinkering the Constitution. And so we need this badly, and so imamarathon po namin ito alang-alang po sa bansa. The Senate is conducting their own hearings, and we felt that it is also proper that the House will also conduct its own hearings. Yun na rin naman po yung mensahe ng ating Pangulo na dapat magkaroon ng healthy debate and discussion about charter amendments. It would be proper that the Committee of the Whole, lahat po ng membro ng Kongreso ay mapag-usapan ito at i-elevate yung level of discourse and discussion and debate dun sa usapin na sa aming paniwala ay maaaring makatulong sa ating ekonomiya. Ito nga yung pag-amenda ng ating economic provisions. Para isang patunay din na wala hong nag-iisip na magkaroon ng political provisions amendment dito sa ating saligang batas. Walang binanggit na timeline ang Kamara kung kailan target nitong maipasa ang RBH 7. Ngunit binigyang diin naman ng mga kongresista na ngayon ang tamang panahon upang maipasa ang economic charter change. Samantala, muli namang tinutulan ng makabayang black lawmakers ang pag-amyenda sa saligang batas. Hindi tsatsang sagot sa ating kahirapang mga problema. Kailangan nating tugunan ang ating mga pangunahing mga pinoproblema ng ating mga mamamayan. Bubuksan din ng tsatsa sa 100% foreign ownership sa sektor ng ekonomiya na mas lalong maglulugmok sa ating lokal na industriya at magdudulot ng pagbarat ng sahod. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
78 na ang mga nasawi sa malawakang landslide sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro noong February 6. Ilan sa mga ito ay mga bahagi na lang ng katawan ng mahukay. 8 naman ang pinaghahanap pa, kaya tuloy pa rin ang search and retrieval operation. Inabistuhan naman ang mga kaanak o kamag-anak ng mga posibleng biktima ng landslide na pumunta sa Management of the Dead and the Missing o MDM One Stop Shop upang maipatala ang mga nawawala. Muling nagpalabas ng notice ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kaugnay sa muling pagtaas ng sulfur dioxide emission mula sa bulkang Taal. Base sa latest report ng PHIVOLCS, umabot sa 14,000 tons ng volcanic sulfur dioxide ang ibinuga ng Taal Volcano ngayong araw. Ito na ang ikalawa sa pinakamataas na gas emission na nai-record ng bulkan ngayong 2024. Ayon sa PHIVOLCS, mas mataas ito kumpara sa 10,000 tons per day na inilalabas ng bulkan simula pa noong Enero. Gayunman, nananatili namang mahihina ang naitatalang volcanic earthquakes ng bulkang Taal. Sa ngayon ay nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang Mount Taal. Sa darating na linggo na o February 25, ang Grand Float Parade and Competition ng Panagbanga Festival sa City of Pines. Inaasang mahigit 20 karosa ng mga bulaklak ang paparada sa Baguio City bilang bahagi ng pagdiriwang. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Libo-libong turista at residente ang inaasahang daragsa at mag-aabang sa pinakahihintay at pinananabikang Grand Float Parade sa linggo. Kaya naman ang mga kalahok sa Grand Floral Float Parade Competition, puspusan ang paghahanda. Sina Jem ngayong araw ang umpisa ng kanilang 24/7 flower arrangement sa mga floats hanggang sa araw ng Sabado. Nalagpasan na namin yung mahirap na part. Nandito na ulit tayo sa susunod na mas mahirap pa, which is the flower arrangement na. Kailangan kasi ng timing ito. We have delegated 35 personnel per float. So we have a total of 5. So nasa 175 ata ang tao na namin. Ilan sa mga makikitang disenyo na papalamutian pa lamang ng nagagandahan at makukulay na iba't ibang klase ng mga bulaklak at halaman ay ang malahugis bridal car na gaya nito. Mayroong hugis butterfly, iba't ibang hugis ng mga bulaklak, castle, dragon at iba pa. Ayon kay Andrew Pinero, ang tagapagsalita ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, isa sa kategory ng Grand Float Competition, dapat nasa 70 to 80% ng natural na bulaklak ang ilalagay sa bawat karosa. Hindi lang kagigiliwan ng mga bata kundi maging ng mga matatanda ang bawat karosa na kalahok sa parada. Karamihan din sa mga bulaklak na gagamitin ay ang Rhadus dahil isa ito sa mga bulaklak na nagtatagal hanggang 2 linggo. Of course, kailangan at least 80 to 70% to 80% ay made of flowers, no, yung kanilang float para talagang pleasing sa mata ng ating mga viewers na talagang dadalo para sa ating highlights. But what we are looking after is yung talagang maganda at puno ng bulaklak yung kanilang float, no, because that is our goal, no, sa ating mga karosa na ipaparada. May mga partikular na mga bulaklak na ginamit para sa gustong mahulmang disenyo. May mga floats na gagamitin ng nasa 500,000 na bulaklak. Sa araw ng Sabado, February 24 ay ang Grand Street Dance Parade and Competition. Samantala, ayon kay Mayor Benjamin Magalong, simula ngayong araw, February 19 hanggang 21 ay one-way scheme muna ang Cannon Road para sa mga hindi residente ng Baguio City. Ang mga pababa lamang muna galing ng Baguio ang papayagang dumaan dito. Matapos nito ay 3 araw din na ang mga paakyat naman ang makadadaan. We have to close Cannon. Hindi naman natin talaga totally iwa-one-way natin effective today, February 19. Kasi nga, gagawin na yung rock shed. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ni
ni dating Miss Universe Organization President Paul Shugart na maghain ng reklamo laban sa kasalukuyang part-time owner ng beauty organization na si Ann Jacra Jutatip. Kasunod ito ng sinasabing akusasyon ng Thai business mogul hinggil sa munay lihim na pagkuha ni Shugart ng pera upang masiguro ang pagkapanalo sa pageant ng ilang title holders. Sa isang post sa kanyang Instagram account, inihayag ni Shugart ang plano niyang paghahain ng reklamo laban kay Jacra Jutatip dahil umano'y paninira nito. Umani naman ng likes mula sa mga dating Miss Universe title holders ang post ni Shugart. Kabilang na sila Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Miss Universe 2018 Catriona Gray, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, maging si Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porslit ng Thailand. Sa ngayon, wala pang pahayag si Jacra Jutatip hinggil sa planong paghahain ng reklamo ng dating presidente ng Miss Universe Organization. Nagwagi ang GSIS Furies, Ombudsman Graftbusters at AFP Cavaliers para sa pagsisimula ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 10. Ito ang balita ni Bernard Duddies. It's a heart-pounding action sa pagsisimula ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 10 kahapon sa Nova Des Convention Center sa Quezon City. 6 na koponan ang nagtutuos via single round-robin format kung saan ang top 2 pagkatapos nito ang makakalaban ng SSS Kabalikat at Department of Agriculture Food Masters sa semifinals. Sa first game, nakasurvive ang GSIS Furies laban sa Senate Defenders sa mahigpit nilang bakbakan. Pinangunahan ni Jonathan Pareño ang opensa ng GSIS from start to finish sa kabila ng may iniindang injury. Kaya naman tinanghal na best player of the game si Pareño na kumayod ng gusto with 24 points, 3 rebounds at 2 steals. Kasama rin sa best player of the game si Rene Boy Banzali na nag-takeover mode sa last 1 minute and 41 seconds ng ball game, scoring the crucial 6 points para i-upset ang Senate na lamang pasana ng 2 puntos at ipanalo ang laban sa final score na 74-70. May kabuang 14 points at 6 boards si Popoy Banzali. Sa ngayon may kapwa 6-6 win-loss record ang GSIS at Senate. We watched yung game namin nung first round against yung Senate, and then we made some adjustments and some defensive schemes na kailangan namin gawin. Nasunod naman ng mga players today, kaya we had to win. It was just the heart of the players na gusto nilang manalo. That's why we were successful to get back. Sa second game, inumpisahan ng Ombudsman Graftbusters with a big win ang kanilang historic appearance sa quarterfinals ng UNTV Cup. Tinibag ng Graftbusters ang NHA Home Masters sa score na 94-78. Best player of the game si Aldous Paz na tumikata ng 21 points, 4 boards at tig 2 dimes at steals. Kapwa may tig 7 wins and 5 losses sa ngayon ang Ombudsman at NHA. Defense. I mean, hindi ko masasabi kung na-shutdown namin si Vito, pero na-control namin siya. Siya kasi ang barometer ng NHA. When Vito is connecting, everybody connects. So yun ang primarily talaga ginawa namin. So nakita naman, talagang binaksin na namin siya, wala na. Although that's a desperate move, pero yun ang kailangan namin para manalo. Actually, nasunod. Ang problema natin na wala kami sa momentum, na wala kami sa focus sa game. So medyo
nag-iba na yung mga laro nila. Noong third quarter, dapat nag-adjust na kami. Kaya lang ang daming mga hindi unnecessary foul. So maraming factors na nawala sa focus yung mga player ko. At sa third game, nakabawi na ang AFP Cavaliers sa DNR Warriors matapos nila itong patumbahin sa score na 76-73. Unang nagtuos ang AFP at DNR sa eliminations kung saan tinalo ng Warriors ang Cavaliers by 5-point advantage, 75-70. Matinding pukpukan ang ipinamalas ng AFP at DNR sa buong stretch ng game. Subalit, laking panghihinayang ng DNR nang mapabayaan si Boyet Bautista sa last 16 seconds. Nakalibre si Bautista para pakawalan ang bomba na bumasag sa 73 points deadlock. Difficult pass. Somebody left Boyd Bautista open and the team will pay for it. Kumasa pa ng play ang Warriors pero di na umubra kahit nakatatlo pa silang attempt sa basket dahil sa higpit ng depensa ng Cavaliers. Tumunog ang buzzer sa final score na 76-73. Panalo ang AFP. Best player of the game si Mark Salupado na kumolekta ng 19 points, 4 rebounds, 3 assists at 2 steals. Dahil sa panalo, umakyat pa sa 9-3 panalo-talo ang AFP habang nalaglag sa 7-5 win-loss record ang DNR. Nasunod naman yung game plan namin. Kaso nga, medyo kulang kami ng personnel ngayon. Sinabi lang namin nila Coach Eugene, Coach Jeff, na kailangan wag kami sundot ng sundot. Stay lang kami lagi sa front para at least pagka tumira, lagi kami naka-challenge. Lucky enough na nagawa naman namin. Well, maganda yung defense din ng AFP. Hats off to them. Talagang naganda din sila sa amin. Although, short-handed din sila, kagaya namin, hurting din yung team namin. Well, ang sinabi ko lang sa kanila is yung mindset Kasi sa tingin ko, mental toughness ang kailangan namin. Mahirap kasi coming from a loss kasi nandun pa rin talaga yung And unfortunately, hindi namin na-overcome yun. But lumaban naman yung mga players ng DNR Warriors, kaya congratulations pa rin sa mga players. Per Daddy's UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagdag kaalaman po. May kilala ba kayo na single o mga walang asawa? Sa tingin ko, marami kayong kilala. Alam ba ninyo na ang Pilipinas ang bansa sa Southeast Asia na may pinakamaraming single? Opo, sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamaraming walang asawa ayon sa United Nations Population Division. Halos kalahati ng buong populasyon ng Pilipinas o 49% po ay single. Kasama na sa datos na ito yung mga single na unmarried, divorced, separated at yung mga nabalo o widow. Pero hindi lang Pilipinas, marami rin ang gustong manatiling single. Kaya po sa bansa ng Brunei, Malaysia at Cambodia. Pero sa lahat ng bansa sa Southeast Asia, ang bansang Timor-Leste ang pinakamaraming bilang naman na nag-aasawa. Sa buong mundo po, nasa 1.6 billion ang bilang ng mga single. Patuloy niyang tumataas since 1970 pa. Pero bakit kaya mas maraming Pilipino ngayon ang mas gusto na single sila? Ayon sa mga eksperto, mas pinipili ng maraming Pilipino maging single dahil mas komportable sila na maging single. Isang factor po ay ang pananalapi. Ayaw nilang pumasok sa isang relasyon na hindi stable ang income o panggastos. Ilan lang po yan sa mga dahilan, pero nananatili pa rin ang tanong na magiging masaya ka pa rin ba kahit nag-iisa ka? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. What?
Ito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Lunes. Hinggil po sa Israel-Hamas war, sabi po ni Judith Salud Reyes, praying for PM Benjamin Netanyahu and the people of Israel and the IDF and the lives of the remaining hostages. Tungkol naman po ito sa dagdag sahod, sabi ni Edgardo Balmores, sana po ay maaprubahan 100 pesos na dagdag. Malaking tulong po yan, lalo na po sa mga minimum wages lamang na kagaya ko. Apektado ka ba niyan? May ano Ilan diba? ba ang empleyado mo? Ang regular ko kasi less than 10, so hindi naman. Hindi kasako. Oo, pero kasi kami actually, hindi kami minimum eh. Talagang may medyo, may dagdag kami pag nagbibigay palagi. Kasi naiintindihan Above. namin, oo, Above. naiintindihan namin na talagang malaki ang epekto sa mga tao ng inflation. Pero remember, sa Senado pa lang, no? Senado. Sa Senado pa Hindi lang. pa yan nagbabay Lower kami. house, oo, hindi pa sa lower house. At syempre, pipirmahan pa yan ng Pangulo. Hindi ba? Sige. Ito naman po tayo sa ating mga kausi na ating pong babatiin ngayon. Sina Antonio Lozano, si Marlene Soledad Alonso, at si Rodel Marana. Parang kilala ko yung Rodel Marana. Mga avid talaga natin yan. Viewer. Ngayon din po kay J. Rito Miraflores, Ruel Reyes at Elsa Mendoza. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 1:21 na nagsasabi, "Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.